At na-release na nga ang bagong entry-level phone ng Infinix. Ito yung kanilang Hot 70 at meron tayong 5 tanong sasagutin tungkol sa phone na to. Pero bago yan, dun muna tayo sa unboxing at syempre, presyo. So itong Infinix Hot 70 ay mabibili natin sa apat na variant. Yung 6128, 8,999 pesos ang SRP. Yung 8128 naman ay 8,599 yung SRP. Yung 6256 ay 10,499 pesos yung SRP. Yung 4128 ay 7,999 yung SRP. Ilalagay ko lahat ng kailangan ninyong links dyan sa description box sa baba para makita nyo yung updated pricing. Okay, so ito yung box ng Infinix Hot 70. So, wala naman masyado special maliban na lang dito sa variant na makikita nyo sa taas. Plus, yung pinagmamalaki nilang 6,000 mAh na battery capacity at mabilis na charging speed para sa ganitong entry-level phone. So, faster beyond wattage yung talagang slogan nila para sa phone ito kasi nga, mabilis yung charging niya para sa ganitong phone. Okay, tapos wala na tayo masyado makikita maliban dito sa top spec sa likod. Pero mamaya naman ay isa-isahin natin yan. Okay, so unbox muna natin para maumpisahan na natin yung 5 question natin tungkol dito sa phone na to. So, ito yung balot niya, printed na plastic na syempre may top specs. Okay, so yung nandito sa atin ay itong green texture. Yun ang tawag nila. And guys, sobrang ganda talaga. Nagulat ako nung una ko to nakita in person kasi talagang ang premium ng itsura, matte finish siya, hindi talaga kapitan ng smudges or fingerprints o ng alikabok. Tapos makikita ninyo yung design niyan, napaka-social ng effect. Ang galing, hindi loud, napaka-decent, napaka-professional na itsura. Basta, maganda talaga guys, in person. Tapos kung ayaw nyo naman itong green texture na highly recommended ko, meron silang white violet, silver dancer, dive blue, night pulse, at yung thermo orange. Yung thermo orange ay yung nagbabago yung kulay depende sa temperature na tatama sa phone. At dito naman sa ilalim ng box, makikita natin syempre yung ilang mga documentations at yung kanyang case. Tingnan niyo isa pang kakaiba sa phone na to. Oh, 'di ba? Kakaiba yung case, 'di ba? Hindi kagaya ng mga transparent lang na jelly case o kaya hard case na hindi transparent. Ito kakaiba guys, oh. Parang smoky tapos may highlights yung mga gilid. Ang galing na lang. So, lagay natin. Diba? Kitang-kita pa rin yung design ng Infinix Hot 70 dito sa likod. Kahit na lagyan natin nitong case. Ang ganda, oh. Ayos na ayos itsura, guys, oh. Ayan, guys, oh. Diba? Sobrang decent na itsura para sa isang entry-level phone. At sa ilalim ng box, makikita natin yung USB-C to USB-A cable kasi yung kanyang charger ay USB-A yung port. At ito yung kanyang 45 watts na charger. At baka ma-miss nyo lang, nandito sa may dulo ng box yung SIM ejector pin. So, sagutin natin yung unang tanong natin dito sa Infinix Hot 70, matagal ba tong malobat? So, sa specs, meron tayong 6,000 mAh na battery capacity, 45 watts in charging speed, meron siyang 10 watts na reverse wired charging at bypass charging. At ito SOT na nakuha natin dito sa Infinix Hot 70, 21 hours and 56 minutes. I-round off na natin guys, 22 hours. And impressive yan para sa ganitong phone at siguradong magtatagal to ng 2 to 3 days depende sa paggamit natin dito sa Infinix Hot 70. Kung palagi tayo nakadata, mga 2 to 2.5 days tatagal sa atin. Pero kung palagi tayo naka-Wi-Fi, possible na tumagal to ng 3 days. So to answer the first question, yes guys, matagal malobat itong Hot 70. At pagdating naman sa charging, 1 to 50%, 25 minutes yung aabutin. At para ma-full charge from 0 to 100%, nasa 1 oras lang yung itatagal. Doon tayo sa pangalawang question. Mabilis ba itong phone na to? So itong Infinix Hot 70 ay naka XOS 16.2 na out of the box on top of Android 16. Helio G100 Ultimate yung ating chipset, LPDDR4X yung ating RAM at UFS 2.2 naman yung ating storage. At for transparency, makikita nyo guys na yung ating physical RAM na nandito ay 4 GB. Plus, pwede tayong magdagdag ng virtual RAM or MEMfusion at yung kanyang SIM tray ay kayang mag-handle ng additional 2 TB na microSD card. Meron tayong option para i-expand pa yung kanyang internal storage. At bago ko ipakita sa inyo yung Antutu score, pati na rin yung kanyang performance pagdating sa gaming, gusto ko lang i-mention na pinapromise ng Infinix dito sa Hot 70 na makakatanggap to ng 3 major XOS upgrades. Okay, lilinawin ko yun ha. Hindi nila sinabi na major Android upgrade yung matatanggap nito. 3 XOS major upgrade. Ibig sabihin, kung naka XOS 16 to, aabot to ng XOS 19. Regardless kung anong klaseng Android version yung nasa XOS
19 in the future. Pero, ang sigurado, mag-i-improve pa yung skin natin dito ng Android. Ngayon, pagdating naman sa security patch, ito yung malinaw. 5 taon na security patches yung marireceive nito. So, for 5 years, updated po yung security ng phone na to. At ito naman yung kanyang Antutu score, 541,261. So, hindi mabagal, hindi rin naman mabilis. Tamang-tama lang yung speed at performance na ibibigay sa atin ng phone na to. At makikita nyo rin yung result natin sa Wired Lab stress test na nabawasan lang tayo ng 3% sa battery at nadagdagan lang tayo ng 8 degrees sa kanyang temperature. So again, to answer the second question, mabilis ba tong phone na to? Tama lang. Hindi siya sobrang bilis kasi nga entry-level phone lang to, pero enough na enough yung speed niya para sa mga everyday na gagawin natin like social media apps, mga pag-stream sa mga videos at movies, at marami pang iba. Doon tayo sa third question, maganda ba yung display nitong Infinix Hot 70? So meron tayo ditong 6.78-inch IPS LCD, 720p resolution, 120Hz yung max refresh rate. Aabot din ng 700 nits yung ating peak brightness dito. At makikita nyo na hindi pantay yung bezels natin. Yung taas, yung dalawang gilid, pantay naman. Pero pag tinignan natin yung kanyang chin, mas makapal compared sa ibang mga sides niya. Pero dahil entry-level phone to, mapagbibigyan natin yan. Ang importante, makikita ninyo yung display at color production niya, napaka-acceptable na para sa ganitong presyo. Wala siyang support sa HDR, kaya kapag ang naka-display ay talagang medyo mataas na yung brightness, o kaya halimbawa yung mga white, ganyan, o kaya tirik yung araw, medyo overexposed yung display. Hindi niya masyadong mabalance dahil nga wala tong support sa HDR. Pero again, para sa ganitong presyo ng phone, tamang-tama lang po yung makukuha nating quality. Hindi naman siya bluish, hindi rin naman yellowish. At speaking of, gusto ko lang i-mention na although dito sa camera hindi nyo masyadong makikita, pero in person may minor yellowish tint kayo makikita dito sa may bandang ibaba kapag pure white yung naka-display. But then again, hindi naman sobrang obvious and mapagbibigyan nga natin yan dahil sa presyo ng phone na to. At ang maganda rito sa display ng Infinix Hot 70 ay yung behavior ng kanyang refresh rate. Imbis na 120, tapos bababa to 60, tapos sa taas ulit to 120, ang ginagawa nito, from 120, bababa siya to 90, 60, and 45 Hz. Tapos 45 Hz, going to 60, 90, 120. Sobrang bilis ng paggalaw niya. Pero ang point ko rito, mas matipid sa battery yung ganyan movement kaysa 60 lang, tapos 120 agad. Alam niyo yun? So, at least ito merong step by step na pagbaba at pagtaas ng refresh rate. Kaya mas magiging maganda yung smoothness ng animation, mas tipid din sa battery. So halimbawa, nandito tayo sa display settings, pumunta tayo sa screen refresh rate, tapos set natin to high, tapos customize app refresh rate, at pipiliin natin yung application na compatible at may support sa 120Hz na refresh rate. So this time guys, yung settings, set natin to 120Hz. So makikita ninyo kapag nasa settings tayo, papalo siya ng 120Hz. Pero bababa siya to 60Hz. Tapos, makikita ninyo, pag nasa ibang app na tayo, like itong home screen, ayun. Kita nyo, papalo siya ng 45 Hz, tapos 60, tapos minsan 90, tapos kapag binuksan natin ulit yung settings, papalo ulit siya ng 120. So, thumbs up sa Infinix pagdating dyan kasi talagang tipid sa battery itong phone na to dahil sa magandang behavior niya sa refresh rate. At maliban dyan, meron din tayong color style dito. Meron tayong dalawang preset, bright colored at original. At pwede pa nating timplahin ng kanyang color temperature. At good news sa mga gagamit ng Netflix kasi yung ating Widevine security dito ay level 1. So makakapag-play tayo ng Full HD na max playback resolution. Wala nga lang tayong support sa HDR. Pero at least, diba, may utilize natin yung mataas na resolution kapag nag-i-stream tayo ng TV series or movies. So to answer the question kung maganda ba yung display nitong Infinix Hot 70, yes. Considering na mababa yung presyo ng phone na to, yes talaga yung answer dyan. Next na tanong na sasagutin natin tungkol dito sa Infinix Hot 70 ay matibay ba itong phone na to? So itong Infinix Hot 70 ay merong IP65 na rating, so dust tight and water resistant itong phone na to. So if ever na mabasa to ng ulan habang ginagamit natin outdoor, matalsikan ng tubig habang naghuhugas tayo ng plato, o kaya naman ay madala natin to sa isang mga alikabok na environment, wala po tayong aalalahanin na baka pasukin siya or masira agad ng phone na to. Plus, meron tong SGS certification. So, meron siyang protection sa drops. So, kung sakali mabagsak natin tong phone na to, hindi to agad-agad masisira. Maliban pa sa dalawang certification na yan, ang nagustuhan ko dito sa Infinix Hot 70
ay meron siyang conventional fingerprint scanner. At makikita ninyo na mabilis yung response sa bawat lampin ng ating thumb, talagang nag-unlock yung ating phone at hindi maarte animation kaya hindi tayo matagal maghihintay bago lumabas yung mga apps sa home screen. At kagaya na makikita ninyo sa bawat side, meron tayo ditong volume up and down buttons, yung kanyang fingerprint scanner na ipinakita ko sa inyo kanina. Plus, meron tayong additional na one-tap button na color orange dito sa green texture. At itong one-tap button ay pwede nating i-customize. Halimbawa, kapag nilong press natin, pwede natin piliin na mabuksan yung flashlight para kapag kailangan natin, hindi na natin i-unlock pa yung phone para i-open lang yung flashlight. Gamitin lang natin yung one-tap button. At magagamit din natin to para ma-open yung AI assistant ng XOS. Meron din tayo ditong stereo speakers. Yung secondary speaker makikita natin dun sa taas at sa ibaba yung main speaker. At maganda po yung quality ng kanyang mga speakers. Mas magiging immersive yung paggamit natin sa phone, lalo na makakapag-play tayo ng mga HD content sa Netflix. Plus, meron pa tayong tinatawag dito na Active Halo na magagamit natin sa iba pang mga notification kapag nakabaliktad yung ating phone. So, titingnan lang natin yung Active Halo na yan kung talaga bang kailangan pa nating tingnan yung display para sa notification. At ito naman yung kanyang SIM tray. So, makikita ninyo, dalawang nano SIM yung pwede po nating ilagay. Plus, yung sinabi ko kanina, up to 2 terabytes na micro SD card. Ngayon, tingnan natin yung mga results ng 4G test na ginawa ko. So, dito sa Ookla speed test, makikita ninyo na 31.3 Mbps lang yung nakuha natin na download, 19.3 Mbps naman yung upload. Para sa akin, ang taas ng upload speed na nakuha niya kasi usually, kapag nagkitest tayo, nasa 1 digit lang palagi yung Mbps doon sa upload speed. Pero dito, at least 19.3 naman yung nakuha natin. Although, syempre, hindi pa rin ganun kataas yung kanyang download speed na nakuha dito sa Ookla. Pero makikita ninyo dito sa taas, nung nag-test tayo, 4.5G yung ating signal. So, mas mataas or mas mabilis siya compared sa typical na 4G connection. Dito naman sa fast.com, makikita ninyo na umabot tayo ng 95 Mbps, guys. So, again, pagdating sa pag-stream sa mga movies, TV series, ganyan, sa Netflix, wala po tayong magiging problema kung data connection ang gagamitin natin kasi mabilis na yan. Tapos, 22 Mbps yung nakuha natin na upload speed. And again, pangalawang beses to na mabilis yung upload speed na nakuha natin dito sa Hot70. Dito naman sa Google speed test, 78.6 Mbps yung nakuha nating download at 14.1 Mbps naman yung nakuha nating upload speed. So, patunay lang yung tatlong result na to na talagang pagdating sa upload speed, mabilis po yung magiging connection natin dito sa Infinix Hot 70. So, to answer the question kung matibay ba tong phone na to, yes na yes po dahil dun sa mga certification niya, plus napakadami pang additional na mga features na idinagdag ang Infinix dito para mas ma-enjoy natin yung paggamit. At doon naman tayo sa last question natin kung maganda ba yung camera performance itong Infinix Hot 70. Okay, doon muna tayo sa specs kagaya kanina. 50 megapixels yung main shooter natin na merong auxiliary lens or auxiliary camera na kasama dyan sa likod. At yung kanyang selfie camera naman ay 8 megapixels. So kagaya na makikita ninyo, decent naman yung nakuha nating mga output, okay lang. Pero hindi ganun ka-sharp, hindi ganun ka-detailed. Pero again, enough na enough. Makikita ninyo na tirik yung araw, pero hindi pa rin ganun ka-vibrant, hindi pa rin ganun ka-detailed at ka-sharp yung nakuha natin na picture. And kung pag-uusapan naman yung portrait mode, makikita ninyo na yes, blurry yung background natin, pero yung edge detection niya hindi ganun kaganda. Para sa akin, saktong-sakto lang yung quality na makukuha natin sa camera nitong Infinix Hot 70. Huwag tayo masyadong mag-expect ng malaki. At para sa akin din, ito yung isa sa mga compromise ng phone na to. Okay, so ito yung selfie video dito sa Infinix Hot 70. So yung pinakamataas na resolution na pwede nating ma-record dito sa selfie camera ay 2K 30fps. Yan ay kung hindi tayo gagamit ng EIS or Electronic Image Stabilization. Kung gagamitin natin yun, magda-downscale siya to 1080p. So kung sakali man na kailangan talaga natin ng stabilization, halimbawa, record tayo dito sa selfie camera habang naglalakad, o kaya habang nasa sasakyan, gustong-gusto natin na maging stable yung video, mas maganda gumamit tayo ng gimbal para maayos pa rin yung itsura. Or, kung gagamit man tayo ng gimbal, edi stay mo na sa 2K 30fps. Pero kung wala talaga, edi magda-downscale tayo or magda-downscale to 1080p video recording natin. Okay, so ito yung 2K 30fps. Meron tayong mga ilaw ngayon. Walit naman dito sa studio, kaya makikita ninyo na okay naman yung quality niya.
Wala tayong makitang parang ang labo-labo. Okay naman siya. Tapos meron tayong 2 times na digital zoom. Yan. So for some reason, baka gusto nyo lang naman na may ganyan, may option tayo. So ito yung 1x ulit. So wide naman siya kapag naka 2K 30 FPS tayo. Pwede pa tayo magpasok ng dalawang tao siguro dito sa frame or kung may pinapakita tayo sa likod. Okay, pero again, kung ito yung resolution natin, walang stabilization, magiging maalog po yung video. Okay? So anong masasabi nyo? Comment kayo dyan. So to answer the question kung maganda po ba yung camera performance ng Infinix Hot 70, para sa akin lang naman, hindi ganun kaganda. Enough naman para sa kanyang presyo. Pero again, ilagay natin sa tama yung ating expectation. Ano? At hindi yung camera performance yung isa sa mga key aspect ng phone na to. Bonus na lang po sa atin na 50 megapixels yung main camera natin. So to recap guys, yung ating mga question, matagal ba siyang malobat? Yes. Maganda ba o mabilis yung kanyang performance? Yes din, para sa kanyang presyo. Maganda ba yung kanyang display? Yes din. Again, para sa kanyang presyo at marami tayong mga additional features na nakita, lalong-lalo na yung magandang behavior ng kanyang refresh rate. Matibay ba tong phone na to? Yes din yung answer natin dyan dahil dun sa mga certification at additional features na inilagay ng Infinix dito. At panghuling question na pinag-usapan natin, maganda ba yung camera ng phone na to? Ang answer ko ay hindi. Pero overall, masasabi mo nating sulit itong Infinix Hot 70? Yes, para sa presyo niya. At ang isa-suggest ko lang, go for the highest variant. Palagi ko itong sinasabi para matagal po nating magamit yung phone nito. Okay? So, again, lahat ng links na kailangan ninyo para malaman ninyo yung iba pang information tungkol sa phone na to, pati na rin yung updated pricing, ilalagay ko dyan sa description box sa baba. Okay? So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.